Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. "Sir, bala ng baril! Get down!" Anang isang pulis. "Fall back! Bumalik kayo sa mansyon! Siguraduhin ang kaligtasan nila Mika at Nathaniel." Nangangatog ang katawan ng driver habang kinakaladkad ni isang security officer papasok sa sasakyan. Ngunit nakatakas to. Sinamantala nito ang kaguluhan. Agad namang pinaharurot ni Jacob ang kotse niya pabalik sa mansyon. Si Mika ay nasa sala kasama si Nathaniel na naglalaro ng blocks at walang malay sa kaguluhan. Biglang kumurap ang ilaw ng chandelier. Napansin niya ito. Kumabog ang kanyang dibdib. May tunog ng mga sasakyan sa labas. Kasunod ang tila pagkaluskos sa likod ng bahay. Labis ang tensyon na nararamdaman niya. "Nathaniel, baby, come here." "Sa likod ni mommy, dali." Ani ang mahigpit ang hawak sa anak. Dinampot niyang nahawakan lampshade. Biglang bumukas ang pinto. Nakaumang ng pamalo niya tandang umatake. "Mika!" sigaw ni Jacob na hinihingal at mabilis sa umilag sa paghampas niya. "Jacob, ano nangyari?" "Sorry, akala ko may masamang tao na nakapasok." Agad siyang niyakap ni Jacob habang kinarga ang bata. Mabilis ang tibok ng puso nito. Malamig ang pawis sa noo. "May nadinig kaming putok ng baril. Wala munang lalabas. May mga pulis na nag-iikot sa paligid." "Sino nagpaputok ng baril? Konektado ba to sa death threat?" "Malaki ang chance na tinatakot ka nila. Pero huwag kang mag-alala at hindi sila makakalapit sa'yo. Work from home muna tayong dalawa. Ipapaayos kong study room mo para makapagtrabaho tayo ng sabay ng hindi lumalabas ng bahay hanggat hindi nahuhuli ang nananakot." Kinuha nitong cellphone at sumilip sa bintana habang kausap si Lance. Clear ang mansion at ang AM Corporation. Kasong bilis na naglaho ng driver na nahuli. "Kutob ko may kasama kaya mabilis na nakatakas." Ani Lance. "Saan galing ang putok ng baril kanina?" "Wala kaming makita. Parang dinistract lang kayo para makatakas ang driver na nahuli." "Please, magdagdag kayo ng pulis dito sa mansyon at sa AM Corporation." Hating gabi ni nanatiling gising ang diwa ni Jacob. Tahimik ang kwarto maliban sa mahinang ugong ng aircon. Nasa isang kama si Mika at Nathaniel. Mahimbing ng tulog. Nakaupo siya sa couch. Nakabukas ang laptop at may hawak na papel ng incident report. Biglang tumunog ang phone niya. Hindi kilalang numero. Nagalangan siya ngunit sinagot ang tawag. "Hello? Kung gusto mong tumigil ang mga banta kay Eliza, pumunta ka sa warehouse sa likod ng AM Corporation. 1 oras mula ngayon. Mag-isa ka lang." Namatay ng linya bago pa siya makapagsalita. Nakuyom niyang kamaot na ngalit ang kanyang bagang. Bitbit niya ang baril at suot ang bulletproof vest. Sinilyapan niyang mag-ina bago tuluyang umalis. Hindi siya nagpaalam. Alam niyang hindi siya papayagan ni Mika. Mahigpit ang bili niya sa mga tauhan. Pumasok si Jacob sa loob ng lumang warehouse. Maya-may may mga lalaki lumitaw mula sa dilim, nakaitim at armado. Pinaligiran siya at kagad siyang tinutukan ng mga baril. Baba ang armas. Utos ng isa. Wala siyang nagawa kundi itapon ang dalang baril na nakasukbit sa bewang. Kalmadong mukha niya, ngunit tanda sa anumang mangyari. "Diyan ka lang, huwag kang gagalaw." Sabi naman ng isa pa't kinapkapan siya. "Nandito ako para makipag-negotiate. Gagawin ko lahat kapalit ng katahimikan ng asawa ko." May nadinig siyang yabag. Lumabas mula sa dilim ang isang lalaki. Mabagal ang hakbang. Nakasuot ng mamahaling coat at may baston pa. Nakayuko ito tumarap sa kanya. "Don Arturo?" Ani ang nawala ng kulay ang labi. Tumawang matanda. "Ano pong ibig sabihin nito?" "Nakapasa ka sa pagsubok, Cabral." "Nakapasa? Tinakot mo si Mika at ang anak namin. Lahat yun pagsubok lang?" Ani ang hindi maitago ang bumangong galit sa dibdib. "Matagal na kitang sinusubok. Simula nang binalikan mo si Micaela. Sinadya kong iparating ang banta. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya." Hindi siya makapagsalita. Naninikip ang kanyang dibdib. Lumapit si Don Arturo sa kanya. "Dalawa ang layunin ko. Una, gusto kong protektahan siya sa paraang alam ko. At ikaw ang nahanap kong makakagawa noon." "Protection ba yung pananakot at paglalagay ng aphrodisiac sa pagkain namin? Hindi niyo alam kung paano natakot si Mika." Ani ang hindi napigil ang sarili. "At pangalawa, ang magkalapit kayong muli. Hindi ba defective ang palabas ko?" Anang matanda na nakingitit hindi pinansin ang sinabi niya. Bigla siyang napaisip. Tama nga, naging mas malapit sila ni Mika dahil sa dalawang insidenteng gawa ni Don Arturo. Ito ang nagsilbing tulay sa kanila. Biglang lumuwag ang kanyang pakiramdam.
Mag-isip ka, alam mong walang pag-asang patawarin ka ni Mika. Hindi ba'y dapat mo akong pasalamatan? Pasensya na po't nabigla po ako. Tama po kayo. Kung hindi sa mga ginawa ninyo, hindi pa din kami magkakalapit ni Mika at hindi po ako magkakaroon ng pagkakataong muling makalapit sa kanya. Ngayon ay may hihilingin ako sa'yo. Napatingin siya sa matanda. Ano po yun? Handa ko pong gawin ang lahat. Pinagkakatiwala ko sa'yo si Mika, si Nathaniel. Matanda na ako at marami na akong nagawang mali. Gusto kong may mapag-iwanan sa mag-ina bago ako pumanaw sa sakit man o sa kung ano pa man. Makakaasa po kayo na alagaan at poproteksyonan kong mag-ina. Tumango si Don Arturo. Pansamantala akong mawawala. May mga aayusin ako. Ikaw nang bahala sa kanila. Makakaasa po kayo. Nasa sofa si Mika, panay ang lingon niya sa orasan. Hindi mawalang kaba sa dibdib. Bumukas ang pinto. Dumating si Jacob. Agad niya itong sinalubong. Diyos ko, Jacob. Saan ka ba galing? Hindi ka man lang nag-text o tumawag. Akala ko kung ano nang I'm fine. Sorry, lobat na pala ako. Tumawag si Lance kaya umalis ako at hindi na nakapagpaalam. Tumango si Mika pero halatang hindi kumbinsido. Nahuli na ba yung nasa likod ng death threat? Sabihin mo sa akin ng totoo, Jacob. Ligtas na ba kami ni Nathaniel? Naging mailap ang mga mata ng kaharap. Ramdam niya na may tinatago ito. Nahuli na at nasa kamay na ng mga pulis. Hindi mo na kailangan matakot. Pero hindi pa rin tayo dapat magpakampante, kaya doble ingat pa din. Napatingin si Mika sa mga mata ni Jacob, tila nakaramdam ito ng may inililihim siya. May tinatago ka, ano nangyari? Saglit silang nagkatitigan, ngunit sa huli yung muko siya tinawakan ng kamay ng dalaga. Wala kang dapat alalahanin, Mika. Ang mahalaga, safe kayo. At hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa inyo, kahit na buhay ko pa ang kapalit. Salamat, Jacob. Sa lahat, ani Mika na tila naniwala naman sa sinabi niya. Kahit kailan, ikaw at si Nathaniel ang uunahin ko. Magtiwala tayo sa isa't isa. Tumango siya't niyakap ng mahigpit si Mika. Tila humuhugot ng lakas sa mga bisig niya ang dalaga. Kinintalan niya ito ng halik sa noo. Biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang pangalan ni Lance sa screen. Si Lance to, saglit lang. Ano yung saglit na tinapunan ng tingin si Mika? Nagtungo siya sa may gilid ng veranda. Sinagot ang tawag. Lance, anong meron? Jacob, we got her. Nasa padar na natin si Rosie. Nanlaki ang mata niya. Talaga, ang tagal na natin siyang hinahanap. Siya ang nag-iisang kasama ni Mommy at Ligaya nung nakidnap sila. She's been hiding all these years. Natakot pero someone tip us off. And she agreed to talk. She's ready, Jacob. Ready to testify. Huminga siya ng malalim. Dama ang bigat ng balita. Alam ba niya kung sino ang mastermind? Oo, at willing siyang ibulgar lahat ng detalye sa nangyaring kidnapping at murder ng mommy mo. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone, nangalit ang kanyang bagang. Sa wakas magbabayad na rin ang taong pumatay sa ina. Kailan mo siya dadalhin sa safe house? Already done, we're tight in security. Pero Jacob, this could blow the whole thing wide open. Once she talks, mabubulgar ko sino sa miyembro ng kapatiran ng salarin. Alam mong hindi madaling kalaban ng grupo at baka malagay din sa panganib ang pamilya mo. I'll keep them safe. Lance, buong buhay ko wala akong ninais kundi ang magbayad ang may kasalanan sa pagkamatay ni mommy ko. Kailangan mo paghandaan ito. Rosie's testimony could expose your mom's killer at siyak na hindi madaling maipakulong kung sino man ang taong yon. Maraming salamat, Lance. Paigting ng seguridad sa buong pamilya ko, lalo na sa mag-ina ko. Nang matapos ang tawag ay bumalik siya sa kwarto, nadatnan niyang tulog ng mag-ina. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan sila ng kanilang wedding coordinator sa mansyon. Nasa mesa ang mock-up ng invitation, sample ng centerpiece flowers, menu cards at ang final seating arrangement. Hawak ni Tish ang tablet habang todo focus sa pagpaplansya ng mga huling detalye. Alright, so we're down to the final checklist. Let's start with the flowers. White tulips and white roses for the aisle. What do you think? Yes, those are fine. Perfect. Basta gusto ni Mika. Gusto ko na rin, ani Jacob na nakatingin sa kanya. Sweet as always, Mr. Cabral. Okay, next yung cake. Final flavor is lemon with lavender buttercream. 3 tires. Check. Yes, pati ano ni Jacob. Tumango si Trisha habang nagtatype. And for the wedding vows? Personal or traditional? Personal. Ano yung medyo nahiya at biglang na-imagine ko anong sasabihin kay Jacob. I already wrote mine, ani Jacob.
Lumingon siya sa binata at saglit silang nagkatitigan. Hindi nga. Aniyang hindi naniniwala. Oo, nakasulat dito sa puso ko. Kabisado ko nga eh. Gusto mo na bang madinig in advance? Naku, wag na. Masyado ka namang excited. Aniyang natatawa. Sana all, grabe, ang sweet nyo. Pero bago pa magkalimutan, last 2 items. Guest seating is final and gown and tux fitting is done. Anything else you would like to add? Everything's good. Aniyang hindi na rin maikala ang excitement sa tinig. Wala bang kiss practice? Ani Jacob na pilyong nakangiti. Wala. Aniyang pinandilata ng lalaki. Okay, bago pa ako mamatay sa inggit, I'll finalize the suppliers today and confirm everything with your stylist. Congratulations again. Your wedding's going to be beautiful. Trisha at kinamayan sila. Ang hardi ng mansyon ay puno ng puting fairy lights na nakasabit sa mga puno't may mga hanging lanterns. May isang mahabang table sa gitna kung saan nakaupo ang pamilya ni Jacob at Mika. May catering setup, light music at eleganteng dekorasyon. Mika, masaya ako't ikakasal ka na. Patawarin mo na sana si Gianna. Isipin mo na lang na naging daan pang kapatid mo para magkakilalang magama. Reward ang dapat na matanggap ng kapatid mo at hindi parusa. Bulong ni Nanay Olivia. Pinapabura na naman ito ang paboritong anak, ngunit wala nang hinanakit sa kanyang dibdib. Natanggap niya na gano'n ang ugali ng kanyang ina. Hindi niya kayang baguhin ang ugali at damdamin nito, ngunit kaya niyang kontrolin ang kanyang reaksyon at emosyon. Okay po, para sa inyo. Papatawarin ko na si Gianna at bibigyan ulit ng sustento. Unti-unting lumapit si Gianna sa kanya nang madinig ang sinabi niya. Ate Mika, pinapatawad mo na ba ako? Tumango siya't nginitian ng kapatid. Oo, at may bakanting position sa AM Corporation. Baka interesado ka. Talaga? Sige, maraming salamat ate. Magkano sweldo? Hirit ito na siniko ng ina kaya tumigil. Nasa kabilang dulo naman ng mesa sina Ligaya at Kayden. Sweet na nag-uusap habang pinapakain ng anak. Si Kian ay abalang nagpipicture. Si Lola Mila ay masayang nakikinig sa kwentuhan. Nakaupo sa wheelchair. Tumayo si Jacob at tinapik ang braso. Everyone, may I get your attention please? Tumahimik ang paligid. Lahat ay napalingon sa lalaki. Si Mickey nagtaas ng kilay. Wari nagtataka sa susunod na mangyayari. Lumapit to sa kanya. Micaela, I know we've already gone through a lot. Maraming nangyari na hindi natin gusto, ngunit muli tayong pinagtagpo at ngayon ay hindi lang tayong dalawang, 3 na tayo. Ganitong hinimas ang buhok ni Nathaniel na ngiti-ngiti. Lumuhod si Jacob sa harap niya na kanyang ikinagulat. Tumigil ang paghinga ni Mika habang ang lahat ay napasigaw sa kilig. Si Ligaya ay napakover ng bibig. Si Mami Olivia at Gianna ay kinikilig. Si Lola Mila ay napaluha. Inilabas ni Jacob ang isang eleganteng singsing mula sa bulsa. I want to do this right. Not because we have to. Not because of duty. But because I love you. Will you marry me? Not just as the mother of our son, but as the love of my life? Tahimik siya, nangingilid ang luha. Lahat ay naghihintay ng sagot. Yes, Jacob, I will. Aniyang tinanggap ang singsing at tuluyan ng napaluha. Hiyawan at palakpakan ng buong pamilya. Tumayo si Jacob at niyakap siya ng mahigpit. Jacob, I love you too. I never stop loving you. Aniyang hilam ang mata sa luha. Napakasaya ko, Mika. Maraming salamat. Naghalikan sila sa gitna ng palakpakan at kilig ng mga bisita. Si Nathaniel ay yumakap sa gitna nilang dalawa. Yay! Happy family! Sigaw ng bibong bata. Lalong lumakas ang palakpakan. Si Lola Mila ay napaiyak sa tuwa. Ay salamat Lord! Mabubuo na rin ang pamilya ng apo ko. Anitong labis ang saya. Minati sila ng lahat. Nilapitan niya si Lola Mila at niyakap ito ng mahigpit. Halika iha, dito ka sa tabi ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Oo nga po, namiss ko po kayo. Napakasaya ko at nagkita po tayong muli. Ako din, palagi kayong kasama sa mga dasal ko. Isa lang ang ibig sabihin, kayo talaga ni Jacob ang nakatadhana para sa isa't isa. Madami nangyarit mahabang panahon man ang lumipas. Kayo pa din sa huli. Hindi ko po inaasahan na darating pa ito. Akala ko dati sapat nang mag-isa. Na sinata niya lang ang kailangan ko. Pero ngayon nandiyan na si Jacob. Mas masaya po kapag kumpletong pamilya. Hinihintay ka namin, Mika. Lalo na si Jacob.
Magmula nang nawala ka, hindi ko na nakita siyang naging ganito kasaya. Lola Mila, salamat po. Kahit na naging matigas ang puso ko, nandito pa rin po kayo. Kayo ni Ligaya, si Kaden at Don William. Parang hindi ko alam kung deserve kong pagmamahalin niyo. Mika, lahat ng pagmamahal na tinatanggap mo ngayon, bunga yun ng pag-ibig na itinanim mo. Kaya tanggapin mo, yakapin mo, you deserve to be loved. Hangad ko ang kaligayahan niyong dalawa ng apo ko. Salamat po, Lola. Aniya sabay sandig sa balikat ng matanda. Tahimik silang nagmasid sa mga bituin sa langit. Lumapit si Jacob. Ay teka, bakit parang hindi ako na-miss ng Lola Mila ko? Apo, miss na miss din kita. Alam mo naman na mas madalas ako sa ospital ngayon kaysa dati. Mga apo, maiksi ang buhay ng tao. Madalas sabihin life is so short. Pero kapag malapit ka na sa dulo, doon mo maiisip na totoo nga maikli ang buhay ng tao. Isipin mo, ilang birthday ka lang meron sa buong buhay mo. Ako baka 5 na lang ang natitira at kung minsan wala pang kasiguraduhan. Mataman silang nakikinig kay Lola Mila. Kaya huwag sayangin ang bawat oras. Spend time with each other pati na kay Nathaniel. Pahalagahan yung isa't isa. Yes po, Lola. Magpalakas po kayo para makita pa po ninyong mga kapatid ni Nathaniel. Abay, bilisan niyong paggawa. 3+ sana agad. Sa loob ng safe house kung saan itinatagong witness na si Rosie. Isang simpleng silid ang kinaroroonan ni Rosie. Bahagya itong namumutla. Hawak isang basong tubig. Sa harap nito'y sina Jacob at Lance, parehong seryosong mga mukha. Ramdam ang tensyon sa hangin habang si Rosie halatang pilit pinapalakas ang loob. Madam Rosie, alam ko hindi madali to para sa'yo. Pero kailangan ko ng katotohanan. Kailangan ko malaman kung sinong pumatay sa mommy ko. Magkaibigan kayo't magkasama ng araw na dinukot siya. Dahan-dahang tumango si Rosie, nanginginig ang kamay nitong binaba ang baso. Tumigil saglit saka nagsalita ng mahina't manginig ang boses. Nag-usap lang kami sa park noong kasamang kapatid mo si Ligaya. Tapos bigla na lang may itim na van ang minto sa tapat namin. May mga lalaking bumaba. Nakasuot sila ng itim at maskara. Lahat sila armado. Sapilitan silang isinakay. Alam nilang wala si Don William noon. Alam nilang madaling lusutan ng security. Sino nag-utos, Madam Rosie? May nakita ka ba? May narinig? Bago pang araw ng pag-kidnap, may pinag-usapan kami ni Luciana na isang makulit niyang maniligaw na dati namin kaklase. Noong college na miyembro ng kapatiran mob na noon ay bagong tatag pa lamang. Kahit pamilyado na siya, ay ayaw siyang tantanan. Likas na madaming maliligaw ang iyong ina. Madam Rosie, naging matalik po kayong kaibigan ng mommy ko. Alam kong gusto ninyo mabigyan siya ng katarungan. Sino pong pumatay sa mommy ko? Ang mastermind, ang taong nagpatawag sa akin at nagbigay ng malaking halaga upang dalahin sa parke si Luciana ay tila kinapos ng hinga ang babae at dinampot ang isang basong tubig. Lalong lumalim ang tensyon. Lumuluha na si Rosie, halos hindi maituloy ang salita hanggang sa masabi nitong isang pangalan. Si Don Arturo. Si Don Arturo Montero nagpakidnap at pumatay kay Luciana. May larawan ako na itago. Nitong nilabas ang kupas sa larawan at kilala niya ang mukha ng lalaki. Nalaki ang mata niya. Hindi siya kagad nakapagsalita. Tumayo si Lance, tahimik na naglakad palapit sa bintana. Tila kinukumpirmang lahat ng hinala. Nanatili siyang nakaupo at matigas ang panga. Halos mabingi siya sa pagtibok ng sarili niyang puso. Sigurado po ba kayo? Oo, siya nagbayad sa akin na dalahin si Luciana sa parke. Akala ko naman ay kakausapin niya lang. Hindi ko alam na yun ang huling pagkikita namin. Pinagsisisihan kong ginawa ko. Ani Rosie na humahagulhol. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging hikbi ni Rosie at malalim na paghinga ni Jacob ang maririnig. Anong plano mo? Untag ni Lance. Magbabayad si Arturo Montero. Hindi ko siya uurungan kahit na ama pa siya ng babaeng mahal ko. Paano ang kasal? Tuloy pa ba?